Hello guys, and for today's video, tara samahan nyo ako at magluto tayo ng puto cheese. Ito nga pala yung mga kakailanganin natin ingredients. Meron tayong all-purpose flour or harina, calumet or baking powder, asukal, and then syempre kailangan din natin ng ating keso. And wag din natin kakalimutan, syempre kakailanganin din natin ng tubig sa paggawa ng ating puto cheese. 3 cups of all-purpose flour or 3 cups ng harina nga pala yung aking ilalagay dito sa ating puto cheese. And then, 3½ naman na tablespoon yung ating gagamitin for the calumet powder. Then, sa asukal is almost ½ cup to 1 cup. Ito nga pala guys, nalulutuin nating puto cheese is wala po siyang kasamang ibap at saka butter. Kung tatanungin nyo ako kung ano yung difference ng may ibap at saka sa walang ibap, dun sa aking naka-upload na video guys, nakauna-unahang video ko ng pagluluto ng puto tutorial, is makikita nyo na mas fluffy po yung merong ibap at mas maumbok siya compare dito sa ating puto cheese na walang ibap na kasama. Kumbaga ito po yung tipid version natin ng puto. Dito naman nagsisip na tayo guys para mas mag-blend lahat ng ating dry ingredients. And kung gusto niyo naman po mapanood yung ating puto plan and puto without cheese na tutorial, ayan po yung hahanapin nyo dyan sa ating YouTube account or ipapaskil ko na lang din yung link sa ating description box. After kong masip itong ating mga dry ingredients, maglalagay na naman tayo dito guys ng tubig. Alalay lang po sa paglalagay ng tubig guys ha, kailangan lang natin masmoothen itong ating butter para sa ating puto cheese. So, kailangan lang natin ma-dissolve yung mga dry ingredients natin. Then, pwede na natin siyang ilagay sa ating puto molder. And, i-steam natin siya for 15 to 20 minutes. And always remember din po, pagka gumagawa tayo ng mga pagkain na merong kasamang baking powder na ginagamit pampaalsa, is wag natin i-overmix yung ating butter or yung ating mixture. Kasi may tendency na hindi po siya aalsa. And once ganito na yung consistency niya, pwede na po natin yan ilagay sa ating puto molder. Ayan, yung parang mixture niya na pag magluluto lang kayo ng pancake. Yung aking nga palang puto guys is before ko siyang ilagay sa mga puto molder, is sinasala ko siya ulit para ma-make sure lang na nahalo nating mabuti yung ating dry and wet ingredients. At ito na, malapit na tayo sa exciting part. Wow! At dahil itong ating puto cheese is ibang version doon sa ating puto plan and puto without cheese, na hindi natin isinama yung butter doon sa mixture ng ating puto cheese. Yung iba kasi ginagawa is yung butter doon na mismo sa puto molder nila ina-apply. Para once naluto na yung puto is mabilis siyang matanggal. And guys, hindi nyo po kailangan damihan yung pagkaka-apply ng butter doon sa mga puto molder nyo. Huwag nyo tong gayahin nyo sa akin. Masyado kong nadamihan yung pagkaka-apply ng butter dun sa mga molder. Wala kasi yung pang brush ko para dito sa mga molder. Kaya kutsara yung ginamit ko. And now we're done sa paglalagay ng mga butter dun sa ating puto molder. It's time naman na maglagay na ating puto mixture. And now we're done sa paglalagay ng mga cheese is itatransfer naman natin ito sa ating steamer. Then iluluto natin siya within 15 to 20 minutes. Make sure lang po na yung ating water for steaming is kumukulo na siya. Tsaka natin ilalagay yung ating mga tray or layer for our steaming. Then kailangan po natin ng malinis na towel, yung hindi ginagamit, or any clean cloth para sa pag-i-steam po ng ating puto. Para hindi po siya once na nag-moist yung ating pinag-i-steaman is matuluan ng tubig itong ating mga puto mixture. Guys, yung dalawang steamer nyo, pwede nyo na yung pagpatungin na, just in case. Pwede nyo yung pagsabay yung lutuin. Yung akin lang is meron kasi akong tinatry, kaya pinag-separate ko sila ma-steam. And ito na ngayon yung ating puto cheese within 15 to 20 minutes na pagluluto. As you can see guys, hindi siya fluffy or maumbok yung kanyang taas. Hindi siya masyadong bilugan. Flat yung surface nito kasi wala po siyang ibap na kasama. Pero same lang sila na purong-puro yung loob ng puto. So yun lang yung difference nito ating simple version na puto compare doon sa ating puto na may ibap na kasama. Yung
version na merong evap is paalsa, which is pa-dome siya. While itong ating puto na walang evap is pa-flat naman yung surface niya. Pero nakaalsa pa din po siya. So, yun lang guys. Hanggang dito na lang po itong ating video. If nagustuhan niyo po itong aking video, please don't forget to like, share, and subscribe. Good day and God bless po sa inyo lahat. Bye!